Halos nasubukan na natin lahat ng big bikes ng Kawasaki, mapa 400cc man hanggang 1000cc. Pero parang may kulang eh. Yung sport bike na sumisipol. Parang ganito. Alam ko matagal nyo nang inaabangan to. Boys and girls, ito ang Kawasaki H2 Carbon. Katulad ng ibang first ride series natin dito sa channel, mas magandang alamin muna natin kung anong meron sa H2 bago natin salang sa kalsada. Gumagamit ng 998cc displacement, inline 4 engine, conventional inline 4, pero ang special sa H2, sinalpakan nila ng supercharger na na-review naman kanina at mas marinig nyo pa mamaya. Just imagine yung brain power ng research at development ng brand para mailagay ito sa isang motor. Pipilitin nyo makakuha ng mas maraming hangin papunta sa combustion chamber na hindi nagagawa ng pangkaraniwang airbox. Kasabay nun, ang mas maraming fuel na susunugin, resulting to more power. Merong tong lakas na 231 horsepower at 11,500 RPM max at 142 Newton meters of torque at 11,000 RPM. 17 liters ang fuel tank capacity. Curb weight is 238 kilograms. Mas magaan ang bagya kumpara sa non-carbon H2 at mabibili nyo to date for an SRP of 1,855,000 pesos. Just to let you know, magkaiba po ang H2 Carbon sa H2R. Dami ko nababasa sa comment section nito. H2R, H2R. H2R, yun po yung track-only bike ni Kawi. Hindi po siya pwedeng gamitin pang public road kasi wala yung headlight, taillight, mirrors. Well, mas magaan yun at may lakas na 321 horsepower. Nagkaroon ng tag na pinakamabilis na motor sa buong mundo. Hindi lang natin sigurado kung siya pa din ngayong 2025. Siya pa rin ba? Pero para maging road legal ang motor at para payagan kang magamit mo sa mga normal na daan, ito ang ino-offer nila. Ang H2 na walang R. May mga ilaw, harap at likod, at may salamin. Yun nga lang, para magamit nyo sa public road ang makina ng H2R, kailangan nilang i-tune down to para ma-meet ang mga emission regulations and all. Aminin ko, isa to sa pinakamagandang motor sa buong mundo. By the way, this is a 2023 H2 Carbon. Kung napapansin nyo, may mga upgrades na ginawa dito. And by stock, may mga carbon to sa upper cowl with silver paint in matte sa body niya. Pero sa case ng H2 na to, binilhan ng owner ng mga forged carbon. Bangis! So nawala na yung mga matte silver paint niya. I think ito na lang yung natira sa tail section. Isa-isay natin yung mga carbon na nilagay niya. Saan natin dito sa tangke. Ito pinatong lang to eh. Kung napapansin nyo, meron siyang space dito. Kung napapansin nyo, may mga marble design yung pagka-carbon sa kanya. Ito yung pag kinompress mo yung mga carbon. Medyo complicated kung paano ginagawa ang mga forged carbon. Malalaman nyo mamaya yung presyo nito. So carbon dito sa tank. Ito additional carbon dito sa ilalim ng tangke. Putol to, iwala ito. Itong winglet additional to. Kung napapansin nyo dito sa ilalim, medyo bitin siya. Well, ganun talaga yung style ng H2 para ma-emphasize yung ganda at laki ng makina at yung supercharge syempre. Binitin nila. Wala masyado sa ilalim. Ang 10R kasi meron hanggang ilalim. Ito wala. Carbon ulit dito sa may harap. Actually, itong part na to, meron na talagang carbon by stock pero ewan ko, hindi mapakali yung may-ari. Nilagyan niya pa rin ng ganito. May habang windshield na medyo mababa. Siguro kailangan papalitan ng double bubble to para kahit paano mas tumaas at gumanda ang aero. At ang signature look ng H2.
Ayan. Ito maraming nalilito dito. Usually, yung mga common na motor ang headlight talaga dito sa part na to. Considering din sa Kawasaki brand, ang headlight nila andito. Pero para dito sa H2, andito lang siya sa gitna. At meron tayong panel dito which serves as our daytime running light. Sa kaliwa, cover to. Cover nga ba? Oo nga, walang kahit anong nangyayari dito sa side na to. At sa kanan, ito ang ating ram air intake. So that's our front end. Ganyan po siya katalim. H2 logo, syempre hindi mawawala yan. At meron tayong mirrors ng mga palang stem. Yung style ng mirror niya halos parehas na meron ang ZX-10R na naka-integrated ang turning light. Ayan, katulad ng motor doon. This foldable. Ayan. At meron tayong manipis na green lining sticker. Sabay dito sa may parang spoiler niya. Pero alam niyo kung ano pang nag-stand out sa kanya? Itong green frame. Ang ganda ng tandem, no? Green skeleton. And by stock, wala po siyang angkasan. So, single seat lang po ang H2 carbon. Ganda ng tail section ito. Ang talim, no? Aminin ko, isa to sa pinakamagandang tail end na nakita ko sa isang motor. Parang si Batman, eh, oh. Merong harang sa gilid na para bang kapag upo kayo, trono ng hari. Parang ganun, eh. At pointy tail end na may LED taillight. At kapag magpipreno kayo, ayan, ganyan yung tsura niya. Sa harap, pakita ko yung pangil na sinasabi ko sa inyo. Yan, ganyan. And for our dash, yan to po ang tsura niya. Meron tayong tachometer dito sa left side, circular tachometer, at TFT display sa kanan. Gusto natin. Kung napapansin nyo yung display natin, wala masyadong may offer. Hindi katulad ng mga ibang superbike na nagsilabasan ngayon. Pero, dude, H2 to. Then, para mapunta tayo sa main menu, kung gusto natin iset yung bike, meron tayong mode button dito sa right handlebar. Hold lang natin to. Then meron tayong arrow button, up and down, para matagal natin yung menu. Ganyan lang po siya kasimple. Unahan ko na kayo for the riding modes. Ito lang may offer niya, rain mode. So kung bubuksan natin to, mapapansin nyo, may umbrella icon na lalabas. Ang ganda ng cockpit ng H2, no? Ang bihira. Other features ng bike, meron tayong 9-level traction control. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hanggang 9. Grabe, no? Siyam. Bidirectional quick shifter, which means up and down. Dapat lang may quick shifter. Mahal nito. Meron ding launch control, Kawasaki engine brake control, at ang Kawasaki intelligent braking system. Sa madaling salita, ABS ng Kawasaki. Alam niyo, wala masyadong tech ang H2 eh. So, yun lang. By the way, meron tayong steering damper para iwas death wobble. So, for the suspension, meron tayong 43mm inverted fork. Ayan. By the way, full adjustable po ang front suspension natin. Dual 330mm disc na naka-Stylema Brembo, top of the line Brembo. At di pa siya nakontento, nilagyan niya pa ng aftermarket na brake cooler. So all these are stock except dito sa carbon fender at dito sa accessory na to. Nagpalit na rin ng aftermarket full titanium exhaust. Kaya kung napapansin niyo may mga tornilyo na wala dito, natanggal yung mga mabibigat na component. Yung stock kasi ng H2 ang laki-laki. So dahil dito ilang kilo yung nawala at mas gumaan yung motor. For the rear suspension, meron tayong Unitrack Öhlins TTX36 gas charge shock with piggyback reservoir. 24-way ang compression and rebound damping ay adjustable. 15-way adjustability ng preload. Ayan, ikot-ikot ka lang dito. At nilagyan na rin ng mga carbon ang part na to. Metal heel guard, ginawa niyang carbon. At yung filter sa likod, ginawa niyang carbon. Single swing arm na may nakakapanglaway ni Mags. Aminin ko, para siyang parol. Pero dude, sobrang ganda niya tignan. Single piston Brembo caliper dito sa likod. At itong gulong mukhang hindi na rin stock to. Sinalpakan niya ng Pirelli Diablo Rosso 4. Alam ko, ang stock nito ay Bridgestone Batlux RS11. So dahil medyo familiar na tayo sa H2 Carbon, isubukan na natin sa daan. First ride sa Kawasaki H2 Carbon. Before we do this first ride, I would like to thank Lucifer. Nag-reach out siya sa atin para ma-review at ma-share sa inyo kung ano ang may offer ng H2. Kakuha niya lang nito eh. Lucifer, kung nababanood mo to ngayon, maraming salamat sa opportunity para masubukan itong bike mo. Damn, ang ganda nito. Isa na namang baliw na motor sa channel natin. Itong mga carbon parts na nilagay sa kanya, lahat to pumapatak ng 800,000 pesos. Carbon parts lang yun ha. Lahat to. Tangke, harapan, winglet, and also tail section, dito sa likod. Yan, 800,000 na yan.
Then yung tambucho niya, simple lang eh, walang masyadong mga logo na nakalagay sa kanya tulad ng mga ibang brand. Ganito talaga exhaust ng mga H2 eh. Full exhaust, full titanium, 200,000 na to. Then may mga iba pa siyang mga upgrades. Ang master cylinder niya na Corsa Corta RCS19, alam ko mga 23,000 na to eh. Lever guard na full 6 carbon din, winglet, etong brake cooler na carbon din. So all in all, kung isasama mo yung SRP ng bike, worth 3 million na tong motor na to. Alright, for its wheelbase, meron tong haba na 1,450mm, halos para sa ZX-10R. At eto na, subukan na natin. Mga cutie pies, unang upo sa H2. Ay, parang baba no. Guys, hindi muna tayo nag-jacket sa ngayon. Mamaya na siguro pag alis natin kasi sobrang init. Ang lala ng init. Alright, so seat height of the bike, meron tong taas na 825mm. I have 31 inches inseam. Tayo ay may tangkad na 6 flat. At ganito ang tindigan ko sa H2. Ano mga cutie pies, bagay pa tayo sa H2. Well, kumpara sa 10R natin, mas mataas yun. 835 sa 10R at 825 naman dito. So may 10mm difference. Grabe yung cockpit na to. Itong gusto ko, yung mga maraming nangyayari, yung mga komplikadong cockpit. Slide natin pababa. Ang ingay nito. Sobrang ingay. Piga natin ha. Narinig yung sipol na yon. Every time na pumapalo sa 6,000 RPM yung bike, lumalabas yung sipol niya. Traction lagay natin sa 1. Ay sa riding modes, naka-sport mode naman to, automatic. Mag-gear up lang ako, mag-jacket lang ako, tapos tara, ikot na tayo. There goes the bike. Para lang tayo nasa ZX-10R actually. Tama ng tiyan ko at katawang stang eh. Gandang ganito. Mas mababa lang upuan nito. Alam niyo, hindi nga tayo ganun kasubsob eh. Kung ikukumpara ko tong motor na to sa Panigale, sa R1M, sa Fireblade, medyo relax pa to eh. Pares na pares nga ng ZX-10R. Kahit yung lapad ng mga handlebars natin, mga clip-ons natin, malawak yung room ng upuan natin. Kaya madali tayong nakapag-adjust ng katawan kung gusto natin mag-lean sa kaliwa or mag-tuck in, mag-butt out. Eka. Nakagulat lang kung gaano kalapad yung cockpit natin. Diyos ko dahil ang laki nito oh. Pero nababaan ako sa windshield niya. Kung naka-double bubble to, ay nako talaga, bomba to. By the way guys, pasensya na kayo kung wala tayong Insta360 na nakakabit sa motor, para makita nyo sana yung mga third person shot natin. Wala kasi kapitan eh. Usually pag sport bike, kinakabit ko sa stem ng mirror. Pero ito kasi ang kapal eh oh. Baka mabiyak kapag nilagyan ko ng clamp. Wala tayong fuel gauge. I mean, yung nakikita nyo mismo yung kung ilan na lang gasolina nyo. As expected, ang superbike talaga ganito. Pero kapag bawas na yung gas nyo at kailangan nyo na magpagas, may magbiblink na indicator dito na fuel. Ayan, tulad nito, nagbiblink na siya. No, na ang H2. Pagasan natin. Full tank 95. 660 pesos lang to. 12 liters yung nadagdag. Ang tanong, gaano kayo kadalas magpapagas? Nagpalta rin siya kadena. Yan kung mapapansin nyo, green na yung kulay niya. Unang napansin ko agad kung gaano siya kagaan. Well, by papers, 238 kilograms yung bike. Pero isa sa mga sure akong factor kung bakit ganito na lang kagaan to, nagpalka siya ng full system exhaust. So yung mabigat na stock exhaust, nawala yung mga catalytic, yung mga bread box and all. So nag-diet yung bike, and lapagan mo pa ng mga forged carbon. Hindi ko exactly sure kung gaano ang ginaan ng bike, kung ilang kilo ang nabawas. Well, kapag na-traffic kayo ng ganito, actually hindi siya ganun kainit. Siguro kasi malayo pa yung legs ko. Yung foot peg kasi nandun eh. Tsaka yung engine temperature niya, hindi siya masyadong naangat compared to Euro bikes.
Okay. Ayos daw. Kailangan kong iwas sa gantong traffic. Paano naman yung 231 horsepower natin yan? Paano natin masusubukan? Umiwas din muna tayo sa expressway kasi para tayong kasabi ng sakyan eh. Maganda yung malawak na maluwag, which is may alam mo isang lugar para masubukan tong power nya. Sayang naka H2 na tayo eh. Okay, nasugbo na tayo. Guys, when it comes to engine power, ito na siguro ang pinakabaliw na motor na nasubukan ko sa buong buhay ko. Sa lahat ng superbike na nasubukan natin, walang malapit na power sa kanya. Itong makina na to, sobrang layo kung anong meron ng ZX-10R. Well, sa spec sheet malayo naman talaga. 200 horsepower ang 10R at 231 horsepower naman to. Sabayan mo pa ng full system exhaust, so mas nagdagan yung power na to. Grabe, naangat yung harapan nito. Nasa second gear tayo. Pipigalan tayo ng bahagya. Unting-unti lang. Grabe! Adrenaline junkie ka, dude, this is the one. Ang bihira, baliw tong motor na to. Yung mid to high power ng mga superbike, which is karaniwan nandun yung power band ng mga ganong klaseng motor, at yung low end power ng mga hyper naked, pagsamahin mo yung power band na yun, etong kalalabasan nya H2. Ako, mahirap umangat sa kalsada na to. Hindi pantay. Abante pa tayo. Oh yeah. Yung hinahanap ko. Teka, yung adrenaline ko sobrang tumas. Kalma muna tayo, kalma. Subukan nating bumomba ng onte. Paparinig ko sa inyo supercharge. Yung quick shifter niya madaling i-operate. I think parehas na quick shifter to na meron sa ZX-10R. 4 gear, 5th gear, 6th gear, downshift. Walang kadili-dili, smooth, hindi matigas. Kung titignan natin yung presyo niya, isipin natin, dito na lahat ng features eh. Pang cruise control, kung ano pa man, maraming riding modes, so on and so forth. Pero itong bike na to, wala masyadong tech. Wala ang cruise control to eh. Sa X10R meron, dito wala. Sport mode, ito yung stock mode niya, at rain mode. Kung gusto nyo medyo itim yung makina, hindi ganito ka sira ulo, 1.8 million para sa isang superbike. Kung ikukumpara natin yung presyo niya, sabihin natin sa BMW S1000 RR, yun yung sport bike nila, may bagong nilabas, 1.8 din ang presyo niya, pero doon loaded na sa features and specs. Hindi ganito kalakas, oo, pero meron ng heated grips yun, cruise control at kung ano-ano pa. Dito kayo sa H2, gagastos ka ng 1.8 million, hindi dahil sa mga features eh.
Gagastos ka ng 1.8 million kasi naka H2 ka. Tatlo lang naman reason para mag H2 ka eh. Unang-una yung supercharged engine. Pasensya na kayo, hindi ko mataas tong hinliliit ko. Connected kasi tong gloves yun. Ito na lang. Unang-una, yung supercharged engine niya na bihira sa isang superbike. One of a kind engine. Pangalawa, yung itsura niyang pumupunit. Halos ikaw lang mayroon nito sa kalsada. So kapag may bike meet kayo, asahan nyo na halos kayo lang yung naka H2 kasi sobrang dalang nito. Alam nyo ngayong nakawakan ko siya at babalik ako sa CX-10R, pakiramdam ko parang magiging CX-6R yung power ng 10R eh. Kasi sobrang lakas ng power niya in low end na halos wala sa CX-10R. At ngayon, subukan naman natin ng H2 sa mga likuan. Marami ng twisties dito eh. Matagal na ako curious kung kamusta ba ang H2 sa mga corners. Pagdating sa corner, ewan ko, hindi siya ganun kadaling i-flick. Sa CX-10R ko, madali ko siya naiwawas-iwas eh. Madali ako na pagpalit ng position. Ito parang nanibago ako, siguro sa laki ng front end niya. Masakaling turn kayo sa dalawa kung gusto nyo sabihin natin ka-level nito yung ZX-10RR eh. Ang ZX-10R kasi hindi ganito kalakas yung makina, pero yung kasi pang track day yun eh. Kung racetrack at corners ang habol nyo, ZX-10R kayo kasi mas magaan, mas madali nyo may ipiflick. Tsaka yung pagkakagawa dun sa kaha nun, ginawa talaga para sa mga likuan eh. Ito kasi yung H2, more of a trophy bike to. Okay siya sa straight eh, kasi sobrang lakas niya, iwan lahat, as in talagang babay sa lahat. Tapos ganito yung daan. So for the street at trophy bike ang hanap nyo, na halos ikaw lang meron, syempre dito ka sa H2. Pero kung corner monster ang habol nyo, from Kawasaki sa X-10R pa rin talaga. Ay, yun lang, mahirap hanapin kiliti ng neutral nito. Ganitong klaseng ambience, payapa, tahimik, tapos may sira-ulong motor. Bago natin tapusin tong video na to, gusto ko lang ulit pasalamatan si Lucifer. Bro, sobrang nag-enjoy ako sa bike mo. Kakuha niya lang ito eh, then minessage na tayo. Siya pala, congrats sa'yo brother, ang ganda ng bike mo. Bro, let me know what you guys think. Kung okay pa sa inyo tong motor na to. Kung di pa sa inyo okay tong H2, ewan ko na. At katulad pa rin ng dati, kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kindly leave a like. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong content, huwag kayo mag-alala dahil nasa tamang channel po kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Mag-relax muna tayo saglit. Masak na yung mga kamay ko. Nanibago ngayon na ulit tayo nag-sport bike eh. At see you po sa next content. Ay.